Hey there mga my loves, Libra! Thank you so much for always staying here with me in the channel base where before we start ng content pala natin is alamin natin kung ano yung naging karma nitong person na to, no? Nananakit sa'yo, Libra. So before that, no, yeah, this could be anyone or this could be someone here, baka may specific na person kang niisip. Just take how this resonates na. So wala po tayong gender, babae, lalaki, LGBT, cross-watchers, of course, you can play roles if you want, you can do that, no? And at the end of the day, lahat kayo, may free will kayo no, na free nyo rin na gamitin. So, yun nga mga babes, no, just take only what resonates with you guys. And of course, sa mga new subscribers, gusto ko kayong batiin ng hello, ako po si Yan, welcome, tuloy po kayo rito. At sa mga returning viewers, thank you po sa inyong walang sawang pagsuporta. At kung meron pang hindi nakakala, meron pa po tayong other channel, ang link ay nasa ating description box. So, let's go ahead and check these messages right here. Alamin natin no, kung ano ba yung naging karma nitong person na to na nanakit sa'yo, Libra. Can you please show me just in spirit guides of Angel Michael? Thank you so much for being present here in this reading. Can you please show me ano po yung karma nitong person na nanakit kay Libra? No one has any right to hurt anybody. Yeah, no one. Karma of the person who hurt Libra. Okay, so ilatag naman na natin lahat Libra before we start reading. Four of Cups, Knight of Swords, Knight of Wands, Three of Wands, Temperance, King of Wands, Three of Swords, Ace of Swords. Okay. Kung sino man to, parang nakita kong mabilis siyang dumating sa buhay mo pero mabilis rin siyang umalis. Yung iba, tinanggihan kayo right at the middle of this connection. Meaning, yung iba, posibleng pinaramdam niya sa inyo na gusto niya rin kayo, no? And posibleng yung iba, nagkaroon pa kayo ng relationship. Pero right at the middle of that beautiful na gumagandang connection, para siyang bigla siyang poof, nawala. Ganyan yung nakita ko rito. Parang bigla siya rito umalis. Yung iba sa kanila may anak, may lumalabas ditong may anak yan or whatever, but doesn't have to be, okay? Yung iba lang sa kanila is may anak dito. Baka single mom or single dad. Nakita ko siya rito na parang, eto ha, let's get straight to the point. Kaya siya nakipag-connect sa inyo, hindi dahil sa love, kundi dahil naboboring siya at pampalipas oras nga kung tawagin, 'di ba yung boring, no? At nakita ko rito na kailangan niya lang ng suporta. Yan. So whatever the case may be, ano yung suporta na ibig mo sabihin, Miss Yan? Wala, nakikita ko rito, parang kailangan niya ng isang taong magpapaalala sa kanya na nakaibig-ibig siya. Kailangan niya ng tao rito magsasabi sa kanya na maganda siya, na worth it pa rin siyang ligawan, na gwapo siya, na kaya niya pa rin makahanap ng true love. Yung tao na in short, magpaparamdam sa kanya na maglalagay ng confidence sa kanya na pwede pa siya ritong mahalin din, 'no? Parang kumbaga parang naghahanap siya rito ng confirmation na 'pag may nagkagusto sa'kin ibig sabihin, puwede mo pala akong mahalin. Malakas pa yung appeal ko, attractive pa ako. I know, it may sound na parang, "Miss yan, so in short ginamit niya lang ako or whatever." Well, hindi ako mag-su-sugarcoat, gano'n yung nakikita ko dito, 'no. So, in-entertain ka niya rito hindi dahil mahal ka niya 'no, parang pinagmukha niyang gano'n, nakakainis pero parang pinagmukha niyang gano'n, na parang pinagmukha niya rito na iisa kayo ng nararamdaman pero yung totoo, kinausap ka niya kasi nabo-boring lang siya. Eh, yung iba naman posibleng hindi siya nabo-boring pero kailangan niya ng parang konting push.
yung lakas ng loob na, "Alam mo maganda ka pa rin, eh, gwapo ka pa rin, puwede ka pa rin talagang ligawan at makakahanap ka pa rin ng true love." Yan, mga gano'n-gano'n. Parang pinakita ninyo yung soft side ninyo, nakita niya yung kahinaan ninyo and then boom, ba-bye na, gano'n nangyari, 'no? Bigla na lang siyang nagbabay at umalis. So, nakita ko rito libre na pinaglaruan niya ang damdamin ninyo, 'yan, 'yan. So, nakikita ko unahan ko na kayo 'no, hindi dahil sa itong person na 'to ay gina-G talaga ako sa kanya. Pero nakita kong makikipag-communicate pa ito ulit sa inyo in the future. Pero hindi para makipagbalikan at hindi para seryosohin kayo 'no, kundi para puwedeng mangutang, may kailangan siya, eh. 'Yun yung nakikita ko rito, eh, may kailangan siya sa inyo, eh, hmm. So, whatever the case may be, huwag kayong papadala. Kasi posibleng may ipapaako siya sa'yo rito. Tandaan ninyo, pinasakay niya kayo rito dahil sa fake love. Kaya puwedeng-puwede niya ulit 'yan na gamitin ulit sa inyo. Huwag niyong ipakita at alam niya yung kahinaan ninyo, 'no? Hindi ko naman sinasabi na tatanggapin niyo siya ulit, pero kung sakaling mangyari 'yun, 'no, nakikita ko ritong i-scamin niya kayo ulit, na bogus po yung kanyang fake love at nakikita ko rito na siya ay may kailangan lang, 'no? At kung meron man siyang anak, 'no, nakikita ko rito na posibleng ipaako niya 'yan sa'yo. Or meron kasing kailangan sa school yung bata, may kailangang bayaran 'no, at ipapaako niya 'yan sa inyo 'no. Pero 'pag ikaw yung mangailangan ng atensyon, oras sa kanya, "Ay, pasa ko, busy ako, eh." "Oh, ba't 'di mo nasagot yung video call na nga lang 'di mo pa nasagot, eh." Parang alam niyo kasi 'pag binibigyan niyo siya ng pasensya parang ang lambing-lambing niyo, para kayong puting, eh, 'no? Para kayong pusa rito, eh, ang cute-cute niyo, eh. Tapos para lang hindi siya magalit, 'di ba? Punong-puno kayo ng pang-uunawa ta's kaya nakakainis kasi inaabuso niyo yung kabaitan niyo rito, 'no? So, in short sasabihin niya, "Busy kasi ako, eh, sa work. Nandito kasi ako sa desk ko, eh, mga katrabaho ko kasi nagkukuwentuhan dito sa tabi baka makita nila na hindi ako nagtatrabaho." Mga gano'n. Nagkukuwentuhan yung mga tapos siya hindi nagtatraba ano daw? So, whatever the case may be, nakita ko dito. Ayan. Well, I'm gonna say no for this person here, 'no? So, excited na ba kayo malaman kung ano yung karma niya rito? Kasi yung karma naman talaga yung pinag-uusapan natin dito, 'di ba? Pero yun yung pinakita sa'kin dito. So, nakita ko rito na isa sa mga karma na nare-receive niya ngayon, puwedeng mare-receive pa lang or nare-receive niya na ngayon sa kasalukuyan, just take how this resonates, 'no? Nakita ko rito na siya ito na kapag kailangan niya na ng pagmamahal na totoo, yung as in kailangan niya na, yung talagang pagmamahal, okey, nakita ko na matagal siyang maghihintay for that. Ikaw yung nagtuldok at gumawa ng tuldok rito para sa mga taong una niya ritong nabiktima, nauna sa'yo. So, nakita ko rito mga babes 'no, na 'pag kinailangan niya na kakailanganin niya yung love, nakita ko rito, eh. Kasi darating dun sa punto ng buhay na maiisip niya na kailangan ko ng kasama sa buhay, kailangan ko ng taong tunay na magmamahal sa'kin. Maaaring hindi ka niya maisip, pero maisip niya yung bagay na kailangan niya ng taong makakasama. At kapagka nagkaroon na siya ng gano'ng klase ng mindset, diyan na siya ngayon mahihirapan kasi matatagalan ang pagdating ng tao na 'yan at posible na matapos na lang itong lifetime na 'to, hindi pa 'yan dumating 'no. Parang ano na lang, bawi na lang sa next life, gano'n. Yun yung nakita ko rito 'no. Pansinin niyo naman nagtabi yung ano, eh, 'no, Three of Wands energy to the Temperance. So, ano pa nga bang in-expect natin dun, 'di ba? So, mas kawawa naman siya dun sa part na yun 'no. Nakikita ko siyang gano'n siya hanggang matapos na 'tong time period na ito 'no, at yun na nga 'no, bawi na lang sa next life 'no. Parang yun yun. So, whatever the case may be maliban diyan, nakikita ko rin dito 'no, na isa sa mga karma na mare-receive niya 'no, is nakikita ko rito that history will repeat itself dun sa kanya ritong anak. Which is alam ko wala namang kinalaman yung anak niya rito 'no, pero nakita ko rito na mare-repeat yung ginawa niya at yung magsa-suffer is yung child niya. Ulitin ko, hindi lahat mga babes 'no, is
makaka-resonate dito kaya nga just take only what resonates 'no. In short, mararanasan rin nung kanya ritong anak, okay, lalo na yung mga single mom or single dad na ka-connect ninyo ta's ganyan yung ginawa sa inyo, yung anak nila mauulit yan ulit pero yung anak nila yung masasaktan, 'yan. Hindi yung anak nila yung mananakit kundi yung anak nila yung masasaktan in the process of repeating the destiny na yung ginawa nitong parent nila who is ito ngang nanloko sa inyo. Yeah. See, the child is the one na magsa-suffer dito because of the fate 'no, ill fate na ginawa nitong parent niya. There you go. Kaya nga dapat be mindful of every action because every action meron niyang kanya-kanyang consequence, 'di ba? So, maliban diyan Libra, ang nakikita ko rin dito na magiging karma niya 'no is kapagka gusto niya na ritong magsabi ng totoo at magpakatotoo, maging honest sa kanya rito 'no, wala nang maniniwala sa kanya. Hindi lang 'yan sa usaping puso, wala nang maniniwala sa kanya. "Uy, alam mo ba itong binebenta ko na 'to, matagal 'to, magagamit mo 'to ng matagal, matibay 'to, eh," 'no. Wala nang maniniwala sa kanya, sa kahit na anong sabihin niya. Kahit sa gano'ng klase ng bagay, mapanegosyo, nakikita ko rito na parang kung ano lang, yung nakukuha niya sa negosyo, yun lang yun, 'no. Pero yung abundance and prosperity na gusto niyang makamit sa negosyo or trabaho, hindi ko nakikitang nagpo-prosper ito for him or her, 'yan. So, nakita ko dito na hindi siya pagkakatiwalaan sa trabaho, hindi rin siya dito pagkakatiwalaan ng mas mataas na na responsibilidad or running for promotion, hindi ko 'yun nakikita, 'no. Hindi makikita ng management ang skills at ang, kapasidad nitong person na 'to sa work, 'no. So, nakita ko dito na kapagka ready na rin siya na-express yung tunay na feelings niya rito na wala nang makikinig, wala nang maniniwala, 'yan. Alam mo kung sino 'to, nadala kayo rito kasi yung words niya parang totoo, eh. Kada lumalabas sa bibig niya na sinasabi niya sa inyo dati, parang totoo kasi. Paano naging parang totoo yun? Kasi mga babes nung time na yun, in love kayo sa kanya, eh. Kaya parang yung dating lahat ng sinasabi niya rito, totoo, kahit na hindi. That is why other people sinasabi 'no, na love is blind, 'di ba? Because when you love someone so much, hindi mo nakikita yung red flags, 'di ba? Lagi kang nakasuot ng shades. You cannot see the red flags. You only believe that that person is nagdadala ng green flag, pero yung totoo red flag siya. You thought what you see is yun na yun. What you hear is yun na yun, 'di ba? You thought pa nga swerte ka sa kanya, eh, kasi yung iba sa kanila parang may itsura pa rito tapos parang nagkuwento pa sa'yo na, "Alam mo dun sa previous kong naka-relationship ibang-iba ka talaga." Ay ibang-iba ka pala talaga ta's sa gitna ng relasyon biglang spook 'no, para siyang naging si The Flash dito, iniwan niya kayo, umalis siya Libra 'no, nagpakalayo-layo, puwedeng yung iba tinawagan ninyo, "The number you've dialed is either intended," 'di ba? So, whatever the case may be, umalis, lumisan, puwedeng yung iba hindi pa nagpaalam. Yung iba nagsabi, nakikipaghiwalay, 'di naman nag-explain bakit, 'di ba? In short, inabandon na kayo rito 'no, ng hindi ninyo narinig yung paliwanag at kung nagpaliwanag hindi ninyo yun na-accept 'no, hindi ninyo natanggap 'no. Hindi niya kayo binigyan rito ng chance na na ipaglaban yung side ninyo. Kasi nga na-boring siya, eh. Boring lang siya kaya siya kumunik sa inyo, dun ako nabibwisit, oo. Tsaka parang naghahanap lang siya kasi ganito, eh, yung person kasi na 'to, posibleng hindi mo talaga siya kilala, pero may dark side siya. 'Pag pagdating sa love,
siya talaga 'to na parang laging sawi sa love. Makikita niyo yung mga babae at lalaki na pare-parehas lang sila, nananakit. Kaya ikaw, nakita ko rin dito mga babes 'no, na nakita ka rin niya bilang gano'n. So, whatever the case may be, na-judge ka rin niya bilang gano'n, pero hindi niya sinabi sa'yo. Pero yung totoo, siya 'tong nananakit, 'di ba? Ayaw niyang manakit sa love, pero bakit nagja-judge siya ng ganyan, 'di ba? So, nakita ko rito na parang nawalan na rin siya ng gana sa love dahil puwedeng ilang ulit na rin siya ritong nasaktan. Kaya parang naghahanap siya rito ng validation na na gusto niyang marinig sa iba. Eh, ikaw yung nagsasabi sa kanya rito na puwede ka naman talagang mahalin, eh, maganda ka, gwapo ka, mga gano'n. Pinapalakas mo yung loob niya, eh, 'no, eh, yun lang yung kailangan niya, eh, yung validation, pero hindi ikaw yung kailangan niya. Kailangan niya lang ma-boost yung confidence niya, lalo na kung may anak 'to. Kasi parang nawawalan siya ng gana rito, eh, na parang tinatamlay siya, eh, araw-araw, eh. Gusto niya rito na parang buhayin yung anak niya on his or her own, lalo kung may anak 'yan, pero hindi ko sinasabi na lahat sila may anak. Kung meron naghahanap siya ng motivation, 'di ba? Puwede naman yung anak niya yung gawin niyang motivation, bakit kailangan pa niya marinig yun? Kasi parang nakikita ko dito importante sa kanya marinig yung, "Mabait ka naman, wife material ka, husband material ka, gwapo ka naman." Yung gano'n. Parang kailangan nila na ma-attract yung isang tao ta's magsabi sa kanila na, "Mahal kita, gusto kita, gagawin kong lahat para sa'yo." Kasi parang, hmm, 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 umaangat na umaangat yung kanilang confidence na 'pag nagsasabi ng gano'n yung isang lalaki or isang babae. LGBT of course, welcome rin kayo sweethearts 'no. Eh, narinig niya 'yan sa'yo, 'di ba? Eh, okey na, 'di ba? Umalis na siya ngayon. Hmm, gigil ako dito. Nakikita ko rito 'yan, mga nabanggit ko yung naging karma niya rito. Pero I think yung pinaka magiging karma niya here, yung gusto niya ng love, pero yung love yung hindi dumadating. Yeah. So, ito yung nakuha kong karma nitong person na 'to connecting sa inyo Libra. Thank you sa oras mo, maraming salamat. Ako po si Yan, Sarang Love and Light. Annyeong.